Magandang araw po mga kapatid at mga Facebook friends ko po. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa my YouTube channel mga kapatid at pangangalanan ko po itong segment na ito ng The Viewpoint. Gusto ko lang din magbahagi mga kapatid. Siguro very familiar kayo do sa at madalas na nadidinig natin yung tinatawag na spiritual death. Ang equal meaning po nun ay yung separated from God or spiritually dead. Familiar po tayo dito kasi po nadidinig natin ito at ito po yung mga bagay na nadidinig natin na isang kasalanan na ang resulta raw ay spiritually dead. So, sige po, tingnan natin kung saan po ba siya nanggaling. At by the way, I'm Pastor Saldi Verdeflor po ng Jesus Said Ministry Church at hayaan niyo po na makapagbahagi po ako na sa inyo ng konting ano lang po dito sa segment natin na kung tawagin ay The Viewpoint. Okay? Basahin ko lang po yung Genesis chapter 2 verse 17. Familiar po tayo siguro lahat dito, no? Genesis 2:17, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. Nadinig na po natin ito. Okay, at ito po ay sinabi ng Panginoon kay Adan. Si Adan pa lang po ang nasabihan itong utos na ito, mga kapatid. And then dumating ang time na alam naman natin yon na create ni Lord si Eva. At ang nangyari in Genesis chapter 3 verse 1 to 6, so the whole chapter 3, mababasa natin na may nangyaring hindi maganda. So, nabigo po si Adan, si Eva. So, sabi nga dito mga kapatid, alam natin ang storya na natukso po si Adan at natukso ni si Eva, natukso rin ni Eva si Adan. Kumain sila nung bunga nung pagkain na nagbibigay ng kaalaman at ng mabuti at ng masama. So verse 6, Genesis 3 verse 6, so when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves coverings. So Genesis chapter 3 verse 6 to 7, natukso po, no? Kumuha po si Eva ng pagkain na yon na inalok sa kanya ng serpent at binigyan niya si Adan. At ang nangyari nga po nakakain sila at nalaman lang na sila ay hubad. Pero pag binasa po natin ang mga following verses from verse 8 hanggang sa matapos ang verse 24, wala po tayong nakitang namatay si Eva at saka si Adan, which is ang utos ng Panginoon ay the day na kainin nila yon ay sila ay mamamatay o siya'y mamamatay. Actually, utos pa lang yung kay Adan. Now, madalas po ito, ang sagot po ng marami, paano sila namatay, ang laging nagiging sagot ay namatay sila spiritually o kaya spiritually dead, or equal meaning po nito yung tinatawag na separation from God. Now, sa palagay niyo po ba tama po ba yung ganong sagot? Kasi po pag binasa po natin, balikan po natin Genesis 2 verse 17, wala po nakalagay na ulitin ko po na
For every tree of the garden you may freely eat. Verse 17, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Wala pong nakalagay na you are surely die spiritually, and wala rin po nakalagay na you are surely die and separated from God. Kahit dito po sa Genesis chapter 3 nung nagkasala sila, wala po nakalagay doon na sila ay mamamatay. Pero kasi nasabi na nga po yun ng utos na yun sa Genesis chapter 2 verse 17. Ngayon kung titignan natin, out of context po mga kapatid, pag sinabi nating spiritually dead, separated from God, ang naging resulta ng kamatayan nila magiging out of context kasi hindi kasama sa text, hindi kasama sa sentence po yung spiritually dead at saka separation from God. Genesis 2:17 saka Genesis chapter 3. Wala po nakalagay mga kapatid. Now, yun nga, masasabi ko nga pong ito po ay out of context kasi hindi kasama sa context, connecting text yung praise ng verse. Ngayon, kung i-extend natin, kung titignan natin yung large picture o big pictures ng consequences ng kasalanan, makikita rin naman natin yan mga kapatid. Example, from Genesis to Revelation, makikita po natin yung sinasabing spiritual death and separation from God. Sabi sa Isaiah chapter 59 verse 2, madalas ko po nadidinig po kasi ito mga kapatid. At sa YouTube, ang dami ko po napanood, mga pastor na kilala rin. Tapos minsan na-encounter ko pa, natanong ko pa ito sa isang conference, yun din ang sagot. Never ko pong narinig saan galing po yung salitang separation from God, saang verse po yun, o kaya yung spiritually dead. But pag tinignan natin ang whole picture nga po mga kapatid, although siya po ay out of context, kung pagbabatayan natin yung Genesis 2 verse 17 at saka Genesis chapter 3, but sa whole picture, pwede natin makita na ang consequences ng kasalanan mga kapatid ay lalabas din naman talaga ito. Yung separation from God. Isaiah 59 verse 2, sabi po dito, but your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden His face from you, so that He will not hear you. So sabi ng Panginoon kay Prophet Isaiah, ang inyong kasalanan ay nagpapahiwalay sa Diyos. Na ang Panginoon ay tinatago niya kanyang paningin at mukha sa inyo, at hindi niya kayo pinakikinggan. Yun ay separation from God. And then, dahil sa kasalanan, which is correct naman talaga. Tapos, in Ephesians chapter 2, ito yung spiritually dead. Sabi sa Ephesians 2 verse 1 to 2, sabi po dito, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Siyempre, kausap niya po mga buhay na tao. Mga mananampalataya sa Epeso, si Paul po ito. Pero patay daw sila sa kanilang mga kasalanan, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Alam naman natin na ang kasalanan ni Eva at ni Adan ay yung disobedient, yung pagsuway sa utos. So kung titignan natin, pag tinignan natin yung whole picture, dun pa lang po lalabas yung tinatawag na separation from God at saka spiritually dead. But ang tanong, out of context po siya kapag tinignan natin siya sa Genesis pa lang, sa chapter 2 and chapter 3. Alin po ba ang tinutukoy ng Panginoon doon na saan sila mamamatay? Kung ba naman hindi namatay si Eva at si Adan ng mga araw na iyon ay
masasabi na nating spiritually dead na po. Meron pong specific na tugon. At may specific na sagot po ang Panginoon doon sa kamatayan pong iyon, mga kapatid. Okay, tingnan natin muna mga kapatid. No? Pero di ko po sinasabing mali. Out of context lang kasi hindi siya nabanggit na siya ay magiging spiritually dead. Tingnan po natin, saan ba mamamatay si Adan? Siyempre po kay Adan muna binanggit yung kamatayan na yon kapag kinain yung bunga na iyon. Tingnan po natin, si Adan po ba ay bago nagkaroon ng buhay, saan po ba siya galing? Genesis chapter 2 verse 7, And the Lord God formed man of the dust of the ground. So yung alabok, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Sa ibang talata, buhay na kaluluwa. Alam natin na si Adan ay dating alabok. Ang alabok po ay walang buhay. Pero naging buhay po siya dahil sa hininga ng Panginoon na binigay niya sa nostril, sa ilong ni Adan. Actually, si Adan po naman talaga ito. Alam po naman natin yan. Ngayon, ano yung kamatayan na yon? Naging buhay lang siya because of God's breath, di po ba? Yung hininga ng Diyos. Pero dati siyang patay. Dati siyang alabok, mga kapatid. Now, ano po ba ang kamatayan na yon? Siyempre, alam po naman natin na siya po ay babalik sa alabok. Ngayon, yung hininga po ng Diyos, tingnan natin yung Genesis chapter 6. Tingnan natin, hanggang Genesis lang muna tayo. Dito pa lang sa book of Genesis ay mababanggit na yung halos sagot doon sa sinasabi ng Lord na siya ay mamamatay. So ano bang klaseng kamatayan? Tingnan natin muna yung Genesis chapter 6 verse 3. Ito po yung nag-declare ang Lord ng ihahatulan ang sanlibutan na iyon dahil naging masama na po ang mga anak ng Diyos o tawagin ay yung mga fallen angel ay nag-asawa ng mga babaeng tao at dumami na po ang mga tao at naging masama. And then sinabi ng Panginoon, mga kapatid, Genesis chapter 6 verse 3, And the Lord said, My spirit shall not strive with man forever, for he is indeed flesh. Yet his days shall be 120 years. So, ang Panginoon ay hindi mananatili ang kanyang espiritu sa tao dahil siya ay laman. Ang espiritu niya, mga kapatid. At siya ay bibigay na lang ng limit sa tao ng hanggang 120 years old. Kaya mga kapatid, alam natin ang story na to. Sinabi ito ng Panginoon kay Noah at si Noah po ay napili ng Diyos para siya at ang kanyang pamilya ay maligtas dahil magkakaroon ng great flood. So ngayon, babawiin ng Panginoon, di po ba? Yung kanyang hininga sa tao at hanggang 120 years old na lang ang buhay ng tao. So ngayon mga kapatid, ano ba yung babawiin? Siyempre yung spirit. Kapag binawi po yung spirito ng Diyos, katulad ng binigay ng spirito ng Diyos kay Adan, kapag binawi po yun, ano ang pwedeng mangyari mga kapatid? Tignan natin, minsan sinabi ni Job chapter 33 verse 4. Job chapter 33 verse 4. Sabi po dito mga kapatid, The Spirit of God has made me. So pareho siya ni Adan. Sabi ni Job, ang Espiritu ng Diyos ang siyang gumawa sa kanya. The breath of the Almighty gives me life. So ang nagbibigay ng buhay sa kanya ay ang hininga ng Diyos na tulad ng ginawa kay Adan. So ano ang hininga ng Diyos kung kanyang babawiin? Ang sabi Psalms 104 verse 29. Tingnan po natin. When you hide your face, they are terrified. When you take away their breath, they die and return to the dust. So sabi po yun ni David. So isa sa mga awit ni David. Mga kapatid, kapag itinagura ng Panginoon ang kanyang mukha
at binawi ang hininga, ang tao daw ay mamamatay at babalik sa alabok. So, dito po mga kapatid, maliwanag po na yung sinasabi ni Lord kay Adan na ang sabi nga ng Panginoon ay kapag kinain mo ang puno na nagbibigay ng bunga ng good and evil, you shall not eat. Wag mong kakainin. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So maliwanag po mga kapatid, ang specific na pwedeng maging sagot dito sa Genesis 2 verse 17 ay yung kamatayan ni Adan na pag kinain niya iyon, siya po ay mamamatay at ang kanyang buhay at hininga niya ay babawiin sa kanya tulad ng binanggit ni Job at ang kanyang pagkabuhay ay magiging patay po siya, ibig sabihin babalik po sa alabok. So kung saan po siya nagmula, doon siya babalik kapag nakain niya po yung bunga na ipinagbabawal. Kaya lang, ito nga ang minsan ang naging parang na-confuse po ang mga tao dahil nung sinabi ng Panginoon, for in the day that you shall eat of it, sa araw na kinain mo yan, ikaw ay mamamatay. Kaya nga, sa Genesis chapter 3, nung kinain po yun, hindi po kagad si Adan at si Eva namatay. Kaya nga, ang nagiging sagot na lang ng karamihan ay spiritually dead. Namatay sila spiritual. Ano ibig sabihin nun? Separated from God. Binanggit ko na kanina mga kapatid na bagamat pag tinignan natin yung whole picture ng consequences ng kasalanan from Genesis to Revelation, tumutugma naman yon. Pero hindi po yung kaagad ang sagot. Na-justify lang yun doon because nalaman natin na yung pala ang kasalanan na pag nagawa ay hindi lang physical, hindi lang babalik sa dust, kundi pati spiritual ay pwedeng mamatay ang tao. Pero, yun nga, ang tanong, bakit po kaagad hindi siya namatay? Kasi maliwanag po eh. Kasi kung tayo magbabasa ng Bible, word for word, maliwanag yung word na binanggit, for in the day. So sa araw na kinain mo yan, ikaw ay mamamatay. Ang tanong, bakit po hindi kaagad namatay si Adan at saka si Eva? So ito yung minsan ay gumugulo sa marami ng mga kapatid. Kung bakit hindi sila kaagad namatay. Basahin ko lang po mga kapatid. Tignan ko lang po, basahin lang po natin yung 2 Peter chapter 3 verse 8. Sabi po dito, but do not forget, sabi ni Peter, do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. So, huwag niyong kalilimutan to, sabi. Sa Panginoon, ang 1,000 taon ay isang araw. At ang isang araw ay 1,000 taon. Ngayon, mga kapatid, tignan po natin yung mismong awit ng author ng Book of Genesis, Book of Leviticus, and Book of Deuteronomy. Tignan po natin yon. Mismo si Moises. Ano sabi ni Moses? Psalms 90 verse 3 to 4. Tignan po natin mga kapatid. No? Psalms 90 verse 3 to 4. You turn men back to dust, saying, return to dust, O sons of men. For 1,000 years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night. Basahin natin yung sa Tagalog. Awit 90 verse 3 to 4. Yung ibinabalik ang tao sa alabok. Alam natin yung pag ibinalik, mamamatay siya. At yung sinasabi, bumalik kayo, kayong mga anak ng mga tao. Bumalik kayo, kayong mga anak ng mga tao. Verse 4, yung mga tao na nilikha ng Diyos. Sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang kapag ito'y nakalipas.
o gaya ng isang gabing pagbabantay. Nirequote po ito, mga kapatid, ni Peter sa 2 Peter 3 verse 8. At tinignan natin yung original prayer ng author na ito na si Moses pala. Para kay Moses, mga kapatid, nakita niya or wisdom niya na ang isang araw ay equivalent lang ng maghapon, na kinaklaro din ni Peter na in one day is equivalent to 1,000 years para sa Panginoon. Ngayon, kung ang value ng one day is equivalent to 1,000 years para sa Panginoon, ilan taon po ba si Adan nung namatay? Sabi sa Genesis chapter 5 verse 5, 930 years old. Panglima lang po siya. Ang pinakamatandang lalaki na nabuhay o ang pinakamatandang tao na nabuhay is Matusalem, 969. Wala po nakaabot ng 999 or even 1,000 years para ma-eksakto yung one day kung tawagin natin. So pasok po si Adan sa tinatawag nating time frame ng Diyos. Pasok po si Adan sa tinatawag nating panahon ng Panginoon, na ang equivalent ng isang araw is 1,000 years. Kaya yung sinasabing ng Panginoon, for in the day that you eat of it, you shall surely die. At ng panahon na sinabi ito ng Panginoong Diyos kay Adan, hindi pa sila nagkakasala at wala pa si Eva. So I believe, you may agree or disagree, na ang time frame ng Lord ang ginamit niya dito. At sinasabi nga dito maliwanag sa awit ni Moses 90 verse 3, yung ibinabalik ang tao sa alabok. At yung sinasabi, bumalik kayo mga anak ng mga tao. Actually, nahinto po ang buhay ng mga tao. So some scholars says na si Matusalem po ay inabot ng baha. Kasi po hindi na po lumagpas ang edad ng mga tao. So si Matusalem po, I believe, lolo siya ni Noah, na inabot siya po ng baha. At doon nga nangyari, pinabalik ng Panginoon ang mga tao sa alabok nung sila ay namatay. And then sabi nga ng Panginoon sa pamamagitan ng wisdom ni Moises galing kay Lord, sapagkat Psalms 90 verse 4 sa Tagalog, sapagkat ang 1,000 taon sa iyong paningin ay parang kahapon lamang, kapag ito'y nakalipas o gaya ng isang gabing pagbabantay. Kaya mga kapatid, ang eksaktong resulta po ng pagkamatay ni Adan at saka ni Eva nung sila ay nagkasala, sila ay namatay, binawi ng Diyos ang kanyang espiritu sa kanila, bumalik po sila sa alabok. Ibig sabihin, namatay po sila physical. Pero, na-justify na lang po yung spiritually dead and separation from God nang malaman ng marami mga prophets, mananampalataya, even si Lord, nireveal po yan, even kay Pablo, nireveal po yan ng Holy Spirit, na kamatayan ng isang tao ay nangyayari din spiritually kapag siya po ay lumalabag sa Panginoon, na nire-represent po yan ni Adan at saka ni Eva nung sila ay nag-disobey sa Panginoon. So mga kapatid, pasok po si Adan sa isang araw na panahon ng Diyos. Kung pagbabatayan natin, yung one day is equivalent to 1,000 years para sa Panginoon. Mga kapatid, this is my opinion lang naman po. This is my viewpoint. So, hindi ko naman po kayo pinipilit maniwala o hindi. Pero, pag tinignan natin ng Biblia, yun po ay sa aking palagay ay tumutugma po iyon. Kaya magandang araw po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong
panonood at pagpalain po kayo ng Panginoon sa oras na ito. God bless you all po. Please follow, no? Follow our Facebook page, Jesus Said Ministry Church, and yung paki-open din po yung YouTube channel po ng actually dalawa po kasi yun Saldi Verde Flor o kaya Rizaldi Verde Flor. God bless you all po. Maraming po salamat.